namang ginawang maganda. Lagi na lang ganyan, Dexter. Ano ba? Tatay ka na. Namumuro ka na sa akin. Punong-puno na ako sa'yo. Malilintikan ka na sa akin. Sino ba naman ang hindi sasabog sa inis dahil sa ginagawa ng asawa ni Marie na si Dexter? Sa sobrang inis, minsan ay gusto niya na lamang talagang kalimutan na asawa niya ito. Nang gigigil na talaga siya sa katamaran ng lalaki. Dexter, alam mo ba, yung gigil ko sa'yo, lagpas ulo na yung inis ko sa'yo. Mas gugustuhin ko pang asawa ang kalabaw kaysa sa'yo. Patuloy pa ni Marie. Ngumuso pa si Dexter. Mahal naman, mas pogi naman ako dun sa kalabaw. At nakuha mo pa talagang magbiro. Kinuha niyang unan sa sofa at pinaghahampas ito. Aray! Daing pa ni Dexter. Ganyan na bang bagong paglalambing mo, Marie? Aray, sige na, kahit masakit tatanggapin ko. Nanggigigil na si Marie. Gustong gusto ko nang pilipitin yung leeg mo. Wag naman. Tutol pa ni Dexter. Gusto mo bang mawalan ka ng asawa? Kiss mo na lang ako. Dumapo ang kanyang palad sa braso nito. Kiss mo mukha mo. Wala kang ginawang tama. Huwag kang tatabi sa akin mamaya ah. Kapag tumabi ka, sisipain kita. Hindi ka pwedeng tumabi sa akin hanggang wala kang bagong trabaho. Napabusangot ito. Paano kapag isang taon akong nakatenga at walang trabaho? Anong... Pinutol agad ni Marie ang sasabihin nito. At may bahala ka pa talagang patagalin? Kapag nangyari yun, huwag ka na umuwi. Naalarma agad si Dexter. Example lang naman yun. Bago pa niya mahampas ng walis tambo si Dexter, tumakbo na ito palabas. Laging ganoon na lamang ang senaryo sa kanilang bahay. Palagi itong walang trabaho dahil walang matagalan. Napakatamad ni Dexter. Sino ba namang amo ang matutuwa sa asawa niya? Gayunpaman, kahit inis na si Marie, pinagtitiisan niya pa rin ito. Kahit sipain niya pa siguro papuntang Mars si Dexter, asawa niya pa rin ito. Nag-aaway na naman po ba kayo ni Papa? Tanong ng panganay nilang anak na si Angel. Sarkastikong tumawa si Marie. Ayos lang naman, naglalambingan lang kami ng papa mong magaling. Natawa ang kanyang anak. Grabe naman po ang paglalambingan nyo, pisikala na. Bumuntong hininga na lamang si Marie. Normal na tagpo na iyon sa dalawa niyang anak na sina Angel at Bobby. Wala rin namang maitatago si Dexter sa kanila. Alam din sa buong barangay nila kung gaano katamad ang kanyang asawa, lalo na sa trabaho. Ni hindi sigurado ni Marie kung bakit hindi man lang tumatagal ng isang buwan si Dexter sa trabaho. Basta ang laging dahilan nito, nahihirapan ito kapag may amo. May ugali rin kasi ito na ayaw mautusan o diktahan ng sino man. Ewan ko ba dyan sa tatay nyo? Ang sarap minsang hambalusin ng kaldero. Akala niya nadadala sa biro ang lahat. Hindi magtiyaga sa trabaho kaya hindi tumatagal. Kung anong kasipagan ko yun naman ang ikinatamad niya. Kita na ang hirap-hirap ng buhay. Tuloy-tuloy niya pang reklamo. Tamad ang asawa ni Marie sa trabaho. Pero sa gawaing bahay, maaasahan niya naman ito. Pero minsan nga lang, sa pamamahay na iyon, siya rin ang mas todo kayod para may panggasto sila. Sige na, kumain na kayo. Papasok pa kayo sa school. Sabi ni Marie sa mga anak niya. Papasok pa rin ako sa trabaho. Parehong nasa elementarya sina Bobby at Angel. Kahit medyo nahihirapan na siya, ayaw niya namang tumigil ang kanyang mga anak. Yun na nga lang ang tanging kaya niyang ibigay sa mga bata. Hindi pa magsikap ang walang hiya niyang asawa. Pero kahit ang daming pangit kay Dexter, mahal niya pa rin ito. Kay Dexter niya piniling mangako ng panghabang buhay kaya paninindigan niya iyon. Kahit naman tatamad-tamad ang kanyang asawa, naaasahan niya naman ito sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, ni minsan, hindi niya ito nakitaan ng ibang babae. Oo, ang mahalaga hindi nang bababae ang asawa mo. Segunda ng kaibigan at katrabaho niya sa lugawan. Mas okay nang ma-stress sa pera kaysa sa kabit ng asawa mo, no? Umismid si Marie. Aba, kapag nang babae pa siya, parang ang kapal naman ng mukha niya. Saka hindi mang bababae. Pogi yun pero walang pera. Iba na mga kabit ngayon, no? Mga practical na mga agaw at sulotera. Kapag may pera, baka naisip na niya yun. Hindi naman siguro. Mukhang mahal na mahal ka naman ni Dexter. Tanda mo nung muntik na kayong maghiwalay. Umiyak siya dyan sa harap ng lugawan. Nakakatawa yun eh. Pati si Madam hindi alam kung matatawa o hindi. Hinabol ka tapos nadapa. Nasubsub tuloy yung mukha sa tae ng aso. Natatawang sabi ni Adele. Umalpas na rin ang tawa mula sa kanya.
Ewan ko ba ron, kahit may pagkaengot, mahal ko pa rin. Nakakatawa na nakakaiyak ang pangyayaring yun, pero nakabati rin kami. Tumango si Adele. Kaya kahit alam kong marami kang reklamo dyan sa asawa mo, kahit mas madalas kang maimbiyerna, alam kong bago matapos ang araw, okay ulit kayo. Kung titingnan, mukhang toxic ang pagsasama ninyo, pero bahagi na lang yata yun ng buhay nyo bilang mag-asawa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bumalik na rin sila sa trabaho. Medyo mabigat ang trabaho sa lugawan. Bukod sa sila ang nagluluto, sila na sa paghuhugas ng mabibigat na kaldero, inventory at pagsiserve sa mga customer. Kaya kapag umuuwi ay pagod na pagod siya. Hindi niya rin maiwasang uminit ang ulo. Tumutulog siya agad para hindi na mapagbuntunan ng kung sino man sa bahay nila. Nang matapos ang trabaho, nakita ni Marie ang kanyang asawa malapit sa poste. Matyaga itong naghihintay sa kanya at nilalamok na nga. May dala pang isang box ng pizza at Coke float. "Akin na yung bag mo," nakangiting sabi nito. Umismid si Marie. "Ano na naman yung dala mo? Naku talaga, akala mo ba madadala mo ako sa mga suhol-suhol mo na yan, ha?" Nilapat ni Dexter ang Coke float sa kanyang pisngi. "Huwag ka ng dragon, ito naman. Bati na tayo, Marie, ha? Sorry na. Nagpunta ako kanina sa isa kong kaibigan. Ipapasok niya raw ako sa trabahong alam niya. Huwag ka nang magalit. Saka, anong suhol? Paglalambing lang to. Sige na. Hindi nagalit ang bebe ko na yan." Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Padabog niyang ibinigay kay Dexter ang bag. Kinuha niya ang Coke float at humigop doon. Napangiti naman agad ito. "Tabi na tayong matutulog mamaya, ha? Bati na tayo." "Tama ng Armalite mong bibig. Promise, ayusin ko na talaga, Marie. Cross my heart, matigok man ng mga chismosa nating kapitbahay." Biro pa nito. Napairap si Marie. "Oo na, tigilan mo na ako. Ang dami-dami mong sinasabi. Nasundo mo na ba yung mga bata?" Tumango naman si Dexter. "Oo, napakain ko na rin sila. Hindi mo na ako kumain. Gusto ko sabay tayo." Lihim na napangiti si Marie. Kahit mas madalas na nakakainis ang kanyang asawa, nakukuha pa rin ito ang kiliti niya. Ganun lang ang daloy ng kanilang pagsasama. Nang makauwi, ipinaghain niya ito ng pagkain. Sabay silang kumain ng hapunan. Ito na rin ang naghuhugas ng pinagkainan nila. Inasikaso siya nito ng mabuti kaya kahit papaano nawala ang kanyang pagod. "Masakit pa ba?" tanong nito habang minamasahe ang mga kamay niya. Umiling naman si Marie. "Hindi na. Sige na, humiga ka na sa tabi ko. Magpahinga na tayo." Parang pinaghalo-halong sangkap sa isang weird na pagkain si Dexter. Tamad ito sa ibang gawain, pero sa kanya at sa kanilang mga anak, sobrang asikaso nito. Alagang-alaga sila, lalo na kapag may sakit. Yun nga lang, aminado si Marie na hindi niya kayang magtrabaho mag-isa. Nabukod sa pag-aalaga, may tungkulin pa rin si Dexter na mag-ambag ng pera sa pamilya nila. Kaunti lang naman ang kinikita niya. Lumalaki ang gasto sa pag-aaral ng mga anak nila at mga bayarin sa bahay. Kaunti lang naman ang kinikita niya. Lumalaki ang gasto sa pag-aaral ng mga anak nila at mga bayarin sa bahay. "Sorry ha." Mahinang usal na Dexter at yumakap sa kanya. "Ayoko rin namang mawala ng trabaho. Kaso, hindi talaga ako tumagal. Mas madalas akong pumalpak. Marie, sorry talaga. Nawala na naman ako ng trabaho. Dinadaan ko lang sa biro ang lahat para hindi ka na sobrang magalit. Pero alam kong mabigat para sa'yo kapag wala akong trabaho." Bumuntong hininga si Marie. "Ano pa bang magagawa natin? Wala na sa'yong trabaho mo." "Oo, nagalit ako. Yun ang nararamdaman ko eh. Sa totoo lang, Dex, hindi naman talaga kita gustong awayin. Pero kung walang pukpok sa'yo, walang baon. Hindi na tayo yung dating mag-boyfriend at mag-girlfriend lang. Yung maliit ang gastos. Mag-asawa na tayo. May mga anak. May pamilya. Hindi tayo mayaman kaya kasipagan at pagiging matyaga na lang ang pwede nating pairalin sa ngayon. Hindi natin to gusto. Pero wala naman tayong magagawa. Ito ang buhay na binigay ng Diyos sa atin. Ayaw mo na ba sa akin? Huwag mo akong aayawan ha. Magkakaroon naman ulit ako ng trabaho. Pakiramdam ko ay pabigat na ako sa'yo at sa mga bata." Huminga siya ng malalim. "Kaya natin to. Makakahanap ka rin ng stable na trabaho." Naglalambing na sumubsob sa kanyang leeg si Dexter. "Hindi ko alam kung paano pa, Marie. Hindi ako magaling sa kahit ano. Pinipilit ko lang talaga. Sinusubukan ko naman pero lagi talaga akong pumapalpak. Pakiramdam ko hindi ako sapat. Hindi ko kayang tustusan ng pamilya ko.
Ako ang tatay dito eh. Responsibilidad ko dapat ang mga bagay na ginagawa mo. Gumanti siya ng yakap sa kanyang asawa. At pasalamat ka, ako ang asawa mo. Kahit anong inis ko sa'yo, iniintindi at pinagtsatsagaan kita. Pero kung ibang napangasawa mo, kawawa ka na ngayon. Hindi ka perpektong ama, pero wala rin naman kasing perpektong tao. Basta wag ka lang sigurong mambababae at mas maging maasikaso lang sa amin. Ayos na. Kahit madalas akong magbunga nga sa'yo, bulyawan ka. Hanggang doon lang naman ako. Tanggap ko pa rin ang sitwasyon natin. Magkasama naman tayo. Yun lang muna ang mahalaga sa ngayon. Pero gusto kong bigyan kayo ng mas magandang buhay. Kung mayaman lang sana ako, hindi ganitong buhay ang ibibigay ko sa inyo. Marahang sabi ni Dexter. Yun ang gusto ko. Gusto kong komportable ka at ang mga bata. Yung hindi mo na kailangan magpakapagod at magtrabaho ng magtrabaho para may makain tayo. Yung hindi na tayo mag-aaway dahil lang sa pera. Tinapik ni Marie ang pisngi nito. Alam mo, matulog ka na lang. Imposible yung mga iniisip mo. Sa tamad mong yan, sa tingin mo yayaman ka. Pwera na lang kung anak mayaman ka, kaso hindi. Yung mayaman lang ang taong mahirap kapag nagsisikap. Napanguso si Dexter. Itaga mo sa bato ang araw na to, Marie. Yayaman ako at kapag mayaman na ako, baka kulang na lang lagyan ko ng red carpet bawat nilalakaran mo. Mahina siyang tumawa. Para kay Marie masarap mangarap ng ganoon. Wala yatang babae ang hindi papangaraping ituring na reyna ng asawa. Gayunpaman, matagal niya nang tanggap na hanggang doon lang ang kakayahan ni Dexter, na marami itong pagkukulang na hindi man lang kayang punan. Lumipas ang mga ilang linggo, nagkaroon na ulit ng trabaho si Dexter. Naging sales boy ang kanyang asawa sa isang maliit na mall malapit sa kanila. Medyo komportable na siyang magtatagal ang trabaho ni Dexter doon. May mga kontrata kasi kapag mga ganoong klase ng trabaho. Kaya lang, siraulo talaga siya. Akala niya ba siya ng pinakamagaling na amo sa buong mundo? Hindi no, nek-nek niya. Palagi na lang akong pinag-iinitan niya. Sunod-sunod na reklamo ni Dexter nang makauwi ito galing sa trabaho. Huminga ng malalim si Marie. Ano bang sinabi niya ngayon tungkol sa'yo? Naiinis na inilapag ni Dexter ang baso. Ni hindi raw gumagana ng mabilis ang utak ko. Puro pagkakamali raw ang ginagawa ko. Siya naman tong Apple na nag-o-audit ng products. Parang naghahanap siya ng anumang dahilan para tanggalin ako. Kaso hindi pwede kasi alam naman niyang wala akong mali. Kaunting-kaunti na lang, masasapa ko na yun. Napailing si Marie. Kumalma ka. Walang magandang maidudulot ang pagiging bayolente mo. Hindi ka pwedeng basta nalang manununtok ng kung sino dahil lang nagagalit ka o naiinis ka. Bumuga ng hangin si Dexter. Hindi ko alam kung gaano katagal ko pa ito kakayanin. Nagsisimula na talaga akong ma-stress. Kaya mo yan. Pagpapalakas ni Marie sa loob nito. Normal lang namang mapagalitan sa trabaho. Namumuhunan niyang mga yan kaya istrikto sa mga empleyado. At ikaw naman ang namamasukan kaya kailangan mong tanggapin. Huwag mo nalang dibdibin ang mga sinasabi sa'yo. Ganyan talaga ang buhay, Dexter, lalo na kung mahirap. Marunong dapat magtiis. Alam ni Marie iyon dahil yon ang palagi niyang ginagawa sa trabaho. Ang kanyang sekreto kung bakit nagtatagal siya sa kanyang ginagawa. Matyaga siya at hindi mabilis magreklamo. Kabaliktaran nga lang siya ng kanyang asawa. Mabilis mainis si Dexter. Bawat salita, kahit sa hindi sobrang halagang tao, dinidibdib nito. Alam ko naman yun, Marie. Pero hindi mapigilan ang utak at damdamin kong isipin at maapektuhan sa mga sinasabi ng siraulo na yun. Lagi pang nasa likod ko, naghihintay na may gawin akong mali. Pakiramdam ko, wala akong magawang tama. Patuloy pa ni Dexter. Hinawakan niya ang kamay nito. Huwag kang susuko, naniniwala ako sa'yo, kaya mo yan. Gawin mo na lamang motivation na kumikita ka, kaya may mapupuntahan. Naglalambing na yumakap sa kanya si Dexter. Salamat ha. Lagi ka lang nandyan para pakalmahin ako. Alam kong mahalagang may trabaho ako. Ayokong mawala ng trabaho. Kailangan natin ng pera para sa mga bata. Hinaplos niya ang likod nito. Kaya natin to. Magtulungan tayo ha. Kapit lang. Alam kong mahirap pero wala namang madali sa mundo. Lahat ng bagay pinaghihirapang makuha. Kaya... Dexter, ano ba? Tumigil ka nga. Napaigtad siya nang halikan siya ng kanyang asawa sa leeg. Seryoso siya sa mga salita niya pero ang utak nito sa iba na pala pumupunta. Namalayan niya na lang na nauwi sa kababalaghan ang paglalambing nito. Mabuti na lang talaga, tulog na rin ang mga bata. Pabiro niyang sinabunutan si Dexter. Nakakainis ka talaga, nakahirit ka pa. Hindi regular ang menstruation ko ngayon.
Sasapakin kita kapag nabuntis na naman ako. Hindi ko kailangan ng gastusin ngayon, ha? Ngumisi naman ang lalaki. E di mabuntis, biyaya ng Diyos yun. Kaya hayaan natin ang dapat mangyari. Napairap naman siya. Biyaya ng Diyos? Pero magiging biyaya ba tayo sa anak natin? Hindi naman pwedeng basta na lang akong bumuka ka dyan at umanak ng umanak. Magdadagdag na nga tayo sa populasyon ng bansa. Hindi pa maalagaan ng maayos ang anak natin. Dapat kung magkakaroon ulit tayo ng anak, pinag-iisipan na kung kaya ba natin ang responsibilidad kapag lumalaki na siya. Sobrang ayaw ni Marie sa lahat ng mga taong nagdesisyon magkaroon ng mga anak pero hindi kayang panindigan hanggang sa huli. Para sa kanya, hindi madaling maging isang magulang. Yon ang pinakamahirap na trabaho para sa kanya. Simula nang dumating si Bobby at Angel sa buhay nila ni Dexter, puro kapakanan lang ng mga ito ang kanyang iniisip. Ang trabaho niya sa kanyang mga anak, ang tipo ng trabahong walang kapalit na pera. Walang kasiguraduhan kung makikinabang ba si Marie sa huli. Sa pag-iisip ng matitirahan, pagkain, mga pangangailangan at edukasyon ng mga ito, laking pasasalamat niya na lang kung makakatanggap siya ng pagmamahal. Mabuti na lang, swerte siya sa kanyang mga anak. Tumawa si Dexter. Ang layo ng takbo ng isip mo. Okay na yan. Pag nandyan naman, nagagawa natin ang paraan, hindi ba? Pero natulala na lang si Marie. Ayaw niya ang basta gagawa lang ng paraan. Kung pwede niya nga lang ibigay lahat sa kanyang mga anak, nagawa niya na. Marie, huwag mo nang isipin yun. Sige na, hindi na. Sa susunod, gagamit na ako ng proteksyon. Ayos ba yun sa'yo, ha? Tanong ni Dexter na may halong pag-aalala sa boses. Tumingala si Marie, pilit nang umiti. Basta, ayoko magkaroon ng anak ngayon. Sagabal sa trabaho at lumalaki na rin ang gastusin ni na Bobby at Angel. Kung mag-isip si Marie, daig niya pang teenager na ayaw mabuntis. Gayunpaman, gusto niya talagang maging maingat. Ayaw niya munang madagdagan ng mga responsibilidad niya. Hindi pa nga natatapos ang kanyang mga pasanin, magdadagdag pa ba siya? Inabot ni Dexter ang kanyang kamay. Sorry, hindi na mauulit. Pasensya na kung hindi tayo pareho ng mindset. Nakalimutan kong ikaw pa rin palang umaanak at nasasaktan. Katawan mo yan kaya desisyon mo yan. Kahit asawa kita kung ayaw mo magkaroon ulit ng anak, dapat ayos lang sa akin. Napawi ang ngiti ni Marie. Nanggi-guilt trip ka ba? Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Ha? Hindi ah. Bebe ko, tinutoyo ko na naman. Napairap na lang si Marie. Basta, natatakot ulit akong mabuntis. Lumambot ang ekspresyon sa mukha nito. Puno ng pangunawa ang mga mata. Marie, napag-usapan na natin to. Gagamit nga ako ng protection sa susunod para hindi ka na mag-alala ng ganyan. Nako, sinasabi ko sa'yo, siguraduhin mo lang. Kilala ko kahit dulo ng kuko mo sa daliri. Sabi niya at nagbabanta ang boses. Paano kung mangyari pa rin? Paano kung medyo engot ka? Alam kong hindi ka makakapagpigil, kaya ayusin ang buhay mo. Seryoso ko sa sinasabi ko sa'yo. Ayaw kong mabuntis ulit. Natatawang tumango si Dexter. Mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo, Marie, promise. Umayos ka. Ginagawa ko to para sa anak din natin. Hindi naman natin kayang magpalaki ng isa pang bata. Isa pang bibig ang dapat pakainin. Isa pang set ng damit na bibilihin. Isa pang ibang buhay na dapat alalahanin. Kaya mo yun? Halos lumuha na nga tayo ng dugo pareho. Maigapang lang sa pag-aaral yung dalawa. Magdadagdag ka pa ba? Wika pa ni Marie. Tumango na lamang si Dexter. Tinakpan pa nito ang bibig niya para matigil siya sa pagbubunganga. Siguro ay naririndi na ito sa kanyang paulit-ulit na mga salita. Gayunpaman, niyakap siya ni Dexter ng mahigpit. Kahit paano, nawala ang pangamba ni Marie. Lumipas ang mga buwan, nagtagal naman sa trabaho si Dexter. Sinasama niya talaga iyon palagi sa kanyang mga panalangin. Lumipas ang mga buwan, nagtagal naman sa trabaho si Dexter. Sinasama niya talaga iyon palagi sa kanyang mga panalangin. Akala ni Marie magiging okay ng daloy ng kanilang buhay. Pero mangyayari ang isang suliranin na magiging simula ng mas lalong hindi pagkakaunawaan. Nakakapagod, sa wakas, makakauwi na rin. Bulalas niya pagkasara ng lugawan. Natawa naman ang kanyang kaibigan. Ang daming customer kanina, mag-ingat ka, mauna na ako, susunduin pa ako ng asawa ko. Tumango naman siya. Umuwi na rin si Marie. Maya-maya ay nakarating na din siya sa bahay. Pagod na pinihit ni Marie ang pinto.
Pamilyar na pakiramdam ng kaginhawahan ang dumaan sa kanya. Gayunpaman, sa kanyang pagpasok sa loob, nakita niya si Angel. May mga luhang umaago sa mukha nito. "Bakit ka umiiyak, anak?" tanong ni Marie kay Angel. "Mama," baka sa mukha nito ang pag-aalala. "May sakit po si Bobby. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Hindi po magandang pakiramdam ni Bobby kanina pa. Talagang mataas ang lagnat niya at nagsusuka na po siya." Malakas na kumabog ang puso ni Marie. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kwarto. Naabutan niyang namumula ang mukha nito at nahihirapang huminga. Inilagay niyang isang kamay sa noo ni Bobby. Naramdaman niyang init sa balat ng bata. Nadurog ang puso ni Marie. "Gaano na katagal tong lagnat niya?" "Simula kaninang umaga pa po, Mama. Kahapon po, dumadaing lang po siya sa akin na masakit daw yung ulo niya. Tapos ngayon po, buong maghapon na siyang nilalagnat at nagsusuka," sagot ni Angel, nanginginig ang boses. "Sinubukan ko po siyang pakainin kanina pero ayaw niya. Sinubukan ko rin bigyan ng gamot pero hindi nakatulong. Ganun pa rin po ang temperature." Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Kailangang malaman ni Dexter ang nangyayari sa anak nila. Kaya tinawagan niya agad ito. "Oh, Marie, napatawag ka. Pauwi na ako. May ipapabili ka?" tanong agad ni Dexter. Hinawakan niya ang kamay ng bata. "May sakit talaga si Bobby. Sobrang taas ng lagnat at nagsusuka na siya. Hinang-hina na rin siya kaya nag-aalala na talaga ako. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital." Nahimigan niya agad ang pagkataranta sa boses ni Dexter. "Sige, pauwi na ako ngayon. Hintayin mo ako. Dalhin natin sa ospital si Bobby na mapatingnan sa doktor." Inayos niya ang pawisang buhok ni Bobby. "Bilisan mo, Dexter. Natatakot na talaga ako. Baka kung anong mangyaring masama sa anak natin." "Huwag kang mag-alala. Ipapacheck up natin siya. Magiging maayos ang anak natin." Pagkarating ni Dexter, nag-asikaso na agad sila para dalhin sa ospital si Bobby. Nag-aalala siyang naiwan si Angel sa bahay na mag-isa. Kaya binili niya ritong mag-lock ng pinto. Sumakay na sila sa tricycle. Nababalisa at natatakot ang kanyang damdamin. Pagdating sa ospital, sa emergency room na agad ito dinala. "Nag-aalala ako sa anak natin. Sana maging maayos siya. Ayoko siyang magkasakit," sabi ni Marie. Hinaplos ni Dexter ang kanyang braso. "Huwag kang mag-alala. Positive lang tayo ha. Huwag kang panghinaan ng loob." Naghintay sila sa resulta. Mabilis na gumapang ang oras hanggang sa wakas, isang mukhang pagod na doktor ang lumabas mula sa emergency room. "Nagpositibo po sa dengue fever ang anak ninyo," malumanay na sabi ng doktor. Gayunpaman, ang mga salita nito ay may dalang bigat kay Marie. Nakaramdam siya ng matinding emosyon. May takot, kawalan ng magawa at matinding proteksyon para sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Marie. "Dengue? Pero paano po yun, Dok?" "Marami na ring sinugo dito dahil sa sakit na yon. Kailangan nating panatilihing hydrated si Bobby at subaybayan siyang mabuti. Bibigyan din namin siya ng gamot para makatulong sa lagnat at pananakit. Kailangan niyang magstay dito sa ospital for monitoring," paliwanag ng doktor. Nang makaalis ang doktor, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Dexter. Humuhugot sila ng lakas sa isa't isa. "Anong gagawin natin? Wala tayong perang pampagamot kay Bobby," naiiyak na sabi niya. Hinaplos ni Dexter ang kanyang buhok. "Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Ako ang bahala." Habang lumalalim ang gabi, nanatiling nakabantay si Marie sa tabi ng kama ni Bobby. Umuwi muna ang kanyang asawa para tingnan si Angel sa bahay nila. Naging salitan sila sa pagbabantay sa mga anak. Kapag kailangan nilang pumasok ni Dexter sa trabaho, napipilitang mag-absent si Angel para lang mabantayan ang kapatid nito. "Marie, gising na. Umuwi ka na at magpahinga. May pasok ka pa sa trabaho." Mahinang bulong sa kanya ni Dexter. Antok na antok pa si Marie pero pinilit niyang bumangon. Kahit pagod siya, hindi siya pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Lalo pa ngayon na may malaki silang gastusin dahil kay Bobby. "Sobrang putla mo, Marie. Huwag ka na muna kayong pumasok ngayon." Nag-aalilang suhestyon ni Dexter. Masama lang talagang pakiramdam ni Marie. Kaninang umaga, nagsusuka at nahihilo pa siya. Ngunit binaliwala niya lang yon. Naisip niyang baka may nakain lamang siyang panis sa nagdaang gabi. Kaagad siyang umiling. "Alam mong hindi pwede. Hindi pa sapat ang ipon natin. Marami pa tayong kailangang bayaran. Isa pa, kailangan ko rin pagtrabahuhan ang utang ko kay Madam." "Sigurado ka ba?" tanong pa ulit ng kanyang asawa. Tumango si Marie.
Oo, sure ako. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Ang mga araw ay naging gabi at ang mga gabi ay naging mga araw. Hindi na yata naalala ni Marie kung ano ang kahulugan ng salitang pahinga. Pagod na at inaabuso niya na ang kanyang katawang lupa. Pero kailangan niyang magpatuloy. Matapang na lumalaban ang kanyang anak sa karamdaman nito. Tila nakakahiya naman yata kung pareho silang susuko ni Dexter. Bilang isang magulang, kailanman ay hindi siya mapapagod na alagaan ang kanyang mga anak. Sa wakas, lumipas ang mga araw, nagkaroon na ng improvement ang kalagayan ni Bobby. Ang puso ni Marie ay lumundag sa pasasalamat at ginhawa. Yun nga lang, ang kapayapaang bumalot sa kanya, mabilis ding inagaw. Anong sinabi mo? Nawalan ka na naman ng trabaho, Dexter? Mariing tanong ni Marie sa asawa. Umiwas ito ng tingin sa kanya. Oo, Marie. Pero huwag kang mag-alala. Pansamantala lang to, sigurado ako. Pansamantala? Nanunuya si Marie, mas lalong nadagdagan ng galit. Ilang beses ko nang narinig yan. Ilang beses ka na bang nawalan ng trabaho? Ano? Palpak ka na naman? Hindi mo gusto ang boss mo? Hindi mo gusto ang trabaho mo? Ano na namang dahilan ngayon? Hindi ko naman sinasadya, Marie. Hindi ko naman gusto mawalan ng trabaho. Tutol ni Dexter, pilit ang boses. Hindi naman ako basta nagdadahilan lang. Kaya lang... Ano lang? Putol ni Marie, matalas ang boses na parang kutsilyo. Hindi na naman para sa'yo ang trabaho na yon. Kulang lang sa responsibilidad. Nalulunod tayo sa mga bayarin, Dexter. Si Bobby nasa ospital at nagbabayad na tayo ng malaki para sa paglabas niya. Paano natin babayaran ang lahat ng yun ngayon? Ano? Sa akin na naman? Ako ang mas kakayod para sa pamilya? Dexter naman, bakit ngayon ka pa naging pabigat? Hindi niya makontrol ang mga emosyon niya. Talagang labis ang inis ni Marie sa kanyang asawa. Pakiramdam niya, siya lang ang nagsisikap para maitaguyod ang kanilang pamilya. Bumuntong hininga si Dexter. Alam ko naman ang responsibilidad ko, Marie. Alam kong mahirap, pero sinusubukan ko naman talaga lahat ng magagawa ko. Sorry. Ang totoo, hindi ko alam kung makakahanap ako ng mas maayos pang trabaho. Binigyan ako ng bad record ng boss ko. Kumunot ang noo ni Marie. Ano bang ginawa mo? Nagkaintan kami sa trabaho. Nasuntok ko. Ano? Bulalas niya. Diyos ko, Dexter naman. Sinabi kong huwag mong papairalin ang init ng ulo, hindi ba? At saan ka pinulot ngayon? Wala kang trabaho. Pagkatapos kanina sasabihin mo sa aking pansamantala lang yung sitwasyon na to? Sa tingin mo may pag-asa pa? Hindi pwedeng puro pangako lang, Dexter. Kailangan natin ng aksyon, hindi mga walang laman na salita. Tumulo ang mga luha ng kanyang asawa. Batid niyang nasaktan ito sa kanyang mga sinabi. Pero anong gagawin niya? Sunod-sunod ng problema nila tungkol sa pera. Nanginginig ang boses ni Marie sa pagpipigil ng luha. Di na lang to tungkol sa atin, Dexter. Tungkol ito sa mga anak natin. Ano bang tingin mo sa pamilya natin? Puro saya na lang? Mag-mature ka naman. Huwag naman puro damdamin ang pairalin mo. Pairalin mo rin yung utak mo. Bakas ang pagmamakaawa sa mga mata ni Dexter. Alam ko, Marie. Gagawa talaga ako ng paraan. Pangako, hahanap ako ng trabaho. Aayusin ko ang lahat. Napailing na lang si Marie. Wala na siyang tiwala sa mga salita ng kanyang asawa. Kung pwede na lang talaga siyang tumakas sa lahat ng problema, nagawa niya na agad iyon. Lumipas ang mga araw, nakalabas na ang anak nila na si Bobby sa ospital. Kahit papaano nakahinga siya ng maluwag. Nanatili silang may utang sa ospital pero napakiusapan naman ang kanyang madam. Kaya kahit anong pabor ang hinihingi ng kanyang amo, palagi siyang pumapayag. At kahit ang pagtatrabaho sa isang branch ng lugawan malayo sa bahay nila, pumayag na lang din siya dahil sa utang na loob. Dexter, nakuha ko ni madam para lumipat, sabi ni Marie sa asawa. Yun ang unang beses na kinausap ni Marie si Dexter pagkatapos ng kanilang tampuhan. Hanggang ngayon, masama pa rin ang loob niya sa kanyang asawa na wala itong trabaho. At nasan ito ngayon, naging tambay lang sa bahay nila. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dexter. Huminga ng malalim si Marie. Magbubukas sila ng bagong branch dun sa Bulacan at ginawa kong head doon para turuan ng ibang mga bagong aplikante. Bumaha agad ang pagtutol sa mukha ni Dexter.
Bulacan? Ilang oras yan? Malayo yan sa bahay natin ah. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, may hinandang apartment dun si Madam. Magkasama kami ni Adele. Sabi niya pa. Napatayo na ang kanyang asawa. Teka, sandali lang. Anong dun ka titira? Paano naman tayo? Paano ang mga bata? Nawala ang pananabik ni Marie. Napalitan ng malamig na galit. Dexter, nalampasan na natin tong problema. Nagbigay na nga ang magandang opportunity si Madam. Kailangan ko to para madagdagan ang sahod ko at mabayaran ko siya sa mga utang natin. Kung mas mananatili ako dito, nga tayong lahat. Pero paano ang mga bata? Mahinang tanong ni Dexter. Sinong mag-aalaga sa kanila at paano naman ako? Naghahanap pa ako ng trabaho. Nangako naman ako, di ba? Gagawa ako ng paraan. Hindi mo na kailangang lumayo. Hindi ka pwedeng umalis na lang. Umasa ka naman sa akin na ako ang bahala sa lahat. Ikaw ang bahala? Alin sa mga sinabi mo ang natupad na? Dexter, alam mo ginagawa ko to para sa atin. Ano ba? Anong aasahan ko sa'yo? Sabihin mo, may utang na loob pa rin tayo kay Madam. Kung wala siya, hindi natin alam kung saan natin kamay ng Diyos pupulutin ang perang pambayad natin sa ospital. Naiintindihan mo ba yon? Naaalala mo ba yon? Yan ang hirap sa'yo. Puro puso na lang ang pinapairal mo. Mahirap lang tayo. Kaya sana, maging practical ka naman. Nangilid ang mga luha ni Dexter. Oo, marami akong pagkukulang. Pero ginagawa ko naman lahat. Inaamin ko naman lahat ng pagkakamali ko. Pero bakit kailangan gawin mo sa akin to? Paano ang pamilya natin? Paano ng buhay natin dito? Bumubuo tayo ng buhay dito, Marie. Kung kumilos ka, kung umasta ka, parang wala akong nagawang mabuti dito. Kumislap ang mga luha sa mga mata ni Marie. Puro na lang sila pag-aaway. Palagi na lang magkaiba ang hangarin nila at ang mga paraan kung papaano pa itataguyod ang pamilyang binuo nila. Mas humigpit ang boses ni Marie. Lubog na tayo sa utang. Yun munang intindihin mo, pwede ba yun? Pinasadahan ng kamay ni Dexter ang buhok. Okay, sige. Pumunta ka. Yan ang gusto mo, di ba? Sige. Ako nang walang kwentang asawa. Ako nang tamad at pabigat mong asawa. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Marie. Padabog na umalis ng bahay si Dexter. Puro na lang sila away. Pagod na siya. Mama, aalis ka po? Malungkot na tanong ni Angel. Pinunasan ni Marie ang mga luha niya. Lumapit siya sa kanyang mga anak. Kung hindi na nga matanggap ng asawa niya, paano pa kaya ang mga bata? Pinilit ngumiti ni Marie. Kailangan kasing magtrabaho ni Mama para sa inyo, para may makain tayo, para makapasok kayo sa school. Huwag na kayong malungkot. Ginagawa ko to para sa inyo. Mahigpit na yumakap sa kanya si Bobby. Sorry po, Mama. Kasalanan ko po kaya nangyari to. Parang nadurog ang puso niya. Ano ka ba naman? Wala kang kasalanan. Hindi mo naman ginusto na nagkaroon ka ng sakit. Isa pa, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Dinala ka namin sa ospital dahil gusto ka namin gumaling. Anak ka namin, kaya mahal ka namin ng papa mo. Huwag mo sanang iisipin na kasalanan mo ang nangyari sa atin ngayon. Bata ka lang, hindi mo dapat iniisip na may kasalanan ka. Niyakap ni Marie ang kanyang mga anak. Mahirap na sila at ayaw niyang dagdagan ng stress ng mga ito. Masyado pang mga bata ang kanyang mga anak para maisip na may ambag ang mga ito sa mga problemang hindi naman nila ginusto. Wala na ring nagawa si Dexter. Nagtrabaho na talaga siya sa Bulacan. Ito na lang ang nagbantay sa mga anak nila. Nasa kusina si Marie. Itinaas niya ang isa pang mabigat na kaldero. Napangiwi siya sa bigat ng kalderong iyon. Nakaramdam siya ng panghihina. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ni Adele. Marie, mukhang namumutla ka na. Ayos ka lang? Pilit siyang ngumiti. Medyo pagod lang. Okay lang ako. Sinubukan niyang alisin ang pagkahilo. Ngunit nang lumingon siya upang kunin ang isa pang kaldero, napaatras siya. Tila may matinding sakit na pumupunit sa kanyang tiyan. Aray! Malakas niyang daing. Nanlaki ang mga mata ni Adele nang makita ang dugong na bahiran sa apron ni Marie. Marie, dinudugo ka. Napahawak si Marie sa kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi ko alam. Basta sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Nabalot ng takot si Marie. Nagmamadaling lumabas si Adele para humingi ng tulong. Hindi niya na alam ang nangyari. Ang mga sumunod na oras ay malabo.
Mga sirena ng ambulansya, maliwanag na ilaw, malabong mukha. Pinasadahan siya ng mga doktor at nurse. Nanghihina siya. Nauubusan siya ng lakas at ang kanyang katawan ay tila binubugbog ng paulit-ulit. Anong nangyayari? Please, anong nangyari? Papikit-pikit niyang tanong. Huwag kang mag-alala, Marie. Tinawagan ko ng asawa mo. Kumapit ka lang. Magiging maayos ang kalagayan mo. Saad ng kanyang kaibigan. Unti-unti siyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa hospital bed. Nakita niyang asawa niyang iyak ng iyak. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Anong nangyari? Ba't ka umiiyak? Nanghihina niyang tanong. Bakit ako nandito? Umuwi na tayo, mapapagastos lang tayo dito. Umawang ang bibig ni Dexter. Dito ka muna, kailangan mong magpahinga. Kumunot ang noon niya. Nasisiraan ka na ba? Mapapagastos tayo rito. Bumagsak na naman ang mga panibagong luha sa mga mata ni Dexter. Sorry. Naguguluhan si Marie. Bakit ka ba nagsasorry? Ang mga salita ng asawa ay binigkas ng mahina, ngunit malinaw. Marie, sorry. Buntis ka pero... Pero ano? Gumalaw ang mga balikat ni Dexter sa labis na paghikbi. Nakunan ka. Wala na ang anak natin. Bumuntong hininga si Marie. Kinakalma ang kanyang sarili sa kanyang mga narinig. Pero hindi niya din talaga kinaya. Tuluyan na ring tumulo ang kanyang mga luha. Ang isip niya ay nagpupumilit na maunawaan iyon. Buntis siya at ngayon wala na. Ang bigat ng pagkawala ay nakadikit sa kanyang dibdib. Isang nakakadurog na kalungkutan at dalamhati iyon para sa kanya. Hindi niya alam ang dapat maramdaman. Malayang tumulo ang kanyang mga luha at may agos ng dalamhati. Kahit nanghihina, sinuntok niya ang balikat ng asawa. Kasalanan mo to? Anong sinabi ko sa'yo? Nawalan tayo ng anak. Kasalanan mo. Umalis ka sa harap ko. Hindi kita gustong makita. Kahit anong pilit ang pagtanggal niya sa yakap ng kanyang asawa, ayaw nitong bumitiw. Parang doon nalang kumukuha ng lakas si Dexter na kung mabibitiwan siya nito, tuluyan ding manghihina ang lalaki. Sorry. Hindi ko rin alam. Sorry please. Marie. Parang dinudurog ang puso ni Marie. Bilang isang ina, masakit mawala ng anak. Hinding-hindi niya yun matatanggap. Dahil sa nangyari, napilitan si Marie na tumigil muna sa pagtatrabaho. Hindi niya rin naman kaya magpatuloy. Hanggang ngayon, nagluluksa pa rin siya sa pagkawala ng kanyang anak. Bumisita ako sa'yo para malaman ko kung maayos ang kalagayan mo. Pero mukhang alam ko na ang sagot. Pilitin mong maging maayos, hindi ka ganito dati. Masayahin at masigla ka. Sana bumalik ang dating Marie na kilala ko. Saad ni Adele sa kanya. Nangilid ang mga luha ni Marie. Ang batang dinala ko, ang hindi pa isinisilang kong sanggol, hindi man lang nabigyan ng pagkakataon. Hindi niya man lang naranasan ang masilayan ng mundo. Sobrang sakit, Adele. Hindi ko mapigilan maging malungkot. Kahit saan ako lumingon, naiisip ko siya. Hindi ko man lang naramdaman na buntis ako. May kasalanan ako dahil napabayaan ko siya. Napabayaan ko ang sarili ko. Nang yakapin siya ni Adele, muli na naman siyang naiyak. Kahit anong pagsisisi ang gawin niya, hindi na maibabalik ang buhay na nawala. Kahit sobrang hirap, kailangan niyang tanggapin at magpatuloy sa buhay. May mga anak pa siyang umaasa sa kanya. Hindi ako makapaniwala na nangyayari to sa atin, Dexter. Ang anak natin, wala na. At ikaw, wala ka pang nahahanap na trabaho. Ano ba? Puro ba sama na lang ng loob ang ibibigay mo sa akin, ha? Marahang umiling si Dexter. Alam mo, Marie, sinusubukan ko naman, pero mahirap sa labas. Mahirap maghanap ng magandang trabaho ngayon. Maghahanap ako, pangako. Napailing na lang si Marie. Hindi tayo mabubuhay ng ganito, Dexter. Kailangan natin ng plano. Kailangan natin kumilos. Pinakalma siya ng kanyang asawa. Huminahon ka. Ako ang bahala. Magpahinga ka muna ngayon. Pero hindi niya alam kung kaya pa niyang maniwala sa mga salita nito. Hindi niya batid kung patuloy pa siyang kakapit sa mga pangako ni Dexter. At pagkatapos, isang ordinaryong araw, nabasag ng emosyon niya. Gutom na silang mag-iina, namimilipin na sa sakit ng tiyan ng mga bata. Kaya kahit kabilin-bilina ng doktor na huwag muna siyang magtrabaho,
Buo na ang desisyon niyang muling kikilos para sa mga anak. Ilang sandali pa dumating si Dexter. Basang-basa ito dahil sa ulan. Nakuha pa nitong umiti, dala ang mga binalot nitong pagkain mula sa pagdiriwang sa isa nitong kaibigan. Masasarap tong mga dala ko, halina kayo, bilisan ninyo. Hinahanda nito ang mga pagkain dala sa lamesa. Pumunta naman agad ang mga bata roon. Nanginginig siya sa galit. Hindi ganoong buhay ang pinangarap niya para sa kanila. Marahang lumapit sa kanya si Dexter. Marie, kumain ka na. May pagkain na akong dala. Dexter! Malakas na sigaw niya. Sumabay iyon sa kulog sa labas. Wala tayo, Dexter. Ang mga bata nagugutom. Ayoko ng ganitong buhay. Hindi ko na kayang tiisin itong mag-isa. Napakawalang kwenta mong asawa at ama. Nabigla si Dexter sa bangis ng pagsabog niya. Gayunpaman, iyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya na kaya. Hindi ko na kaya itong ginagawa mo sa amin, Dexter. Wala ng anak natin at kinakailangan kong talikuran ng trabaho ko. Wala tayo. Walang paraan para mabuhay. Ano bang akala mo rito? Buhay? Hindi dati ganito. Umiiyak ng sigaw. Tumulo ang mga luha ni Dexter. Sinusubukan ko, Marie. Huwag ka namang magalit ng ganito. Sinong hindi magagalit sa ginagawa mo? Galit na galit niyang tanong. Wala ka nang ginagawang tama. Hindi ko kayang panoorin ng mga anak natin na nagdurusa ng ganito. Nawala na ngang isa pa nating anak. Ngayon naman, napabayaan ng dalawa. Dexter, ano ba? Umiling ang kanyang asawa. Please, Marie, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hahanap ako ng trabaho. Gagawin ko ang lahat. Babawi ako. Hindi, Dexter. Mariing sabi ni Marie. Sagad na sabot ang pasensya ko. Mag-impake ka na ng mga gamit mo at umalis ka na. Hindi na kita hahayaan pa rito. Marie, huwag mo namang gawin sa akin to. Basag ang boses na pagmamakaawa ni Dexter. Mabilis siyang pumasok sa kwarto nila. Kinuha niya ang mga damit nito. Ilalagay niya sana yun sa isang bag pero mahigpit siyang niyakap ng kanyang asawa. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi na. Huwag mo akong paalisin. Hindi ko kaya. Saad pa nito. Pero matigas ang kanyang puso. Pagod na siya sa kanyang asawa. Hindi niya na kayang magtiis pa. Malakas siyang sumigaw. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng to. Kung palagi ka lang nakikinig sa akin at nagsusumi ka para sa amin, hindi mawawala ang bata. Hindi nagugutom ng ganito ang mga anak natin. Kaya umalis ka na. Huwag ka na ulit magpapakita sa akin. Kaya ko at ng mga bata kahit wala ka. Makalipas ang 5 taon, tinititigan ni Marie ang mga numerong nakapaskil sa ATM machine. Sobrang nagtataka siya kung bakit para sa isang janitress, 40,000 ang sinasahod niya para sa isang buwan na yon. Suminghap si Marie. Bakit ganito kalaki? Nagkamali ba ng pag-send? Pero para kay Marie, swerte siya sa pinapasukang kumpanya. Bukod sa mataas na sahod, may benefits pa siyang natatanggap. Daig niya pa ang nakapag-aral ng 4-year degree course dahil sa sahod niya. Gayunpaman, nag-withdraw na lang din siya. Magluluto siya ng paksiw na bangus. Yun din kasi ang request ng mga bata sa kanya. Nag-grocery na rin siya para may stock ang mga bata sa bahay kapag naroon siya sa trabaho. Nang makauwi si Marie, naabutan niyang nag-aaral ang dalawa. Pero nang makita siya, tinulungan agad siya ng mga ito sa mga pinamili. Wow, Mama! Ang dami naman po nito! Bulalas ni Angel. Napangiti si Marie. Malaki ang sinahod ko ngayon. Sige na, ayusin na natin to. Magluluto pa ako. Naging abala na si Marie sa pagluluto. Maya-maya lang, may tumawag sa cellphone niya. Kaagad niya namang sinagot iyon. Hello? Sino po sila? Yon ang bungad ni Marie sa tumawag. Nagsalita ang isang babae sa kabilang linya. Good morning po. Nanalo po kayo sa raffle. Kumunot ang noon ni Marie. Raffle? Yes po. Bumili po kayo sa grocery store namin worth 1,000 po, di ba? Pangalan niyo po ang nabunot sa raffle. Congratulations po. May house and lot na po kayo. Sabi ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam kung anong mayroon sa araw na yon. Naiyak na lamang siya sa sobrang saya. Panay ang paghingi niya ng pasasalamat sa Diyos. Mama, bakit ka po umiiyak? Ano pong nangyari? Tanong sa kanya ni Bobby. Nanalo tayo ng house and lot. May bago na tayong bahay. Naiiyak niyang sabi. Sa mga nakalipas na taon, problema niya talaga ang bahay nila.
Wala siyang perang pampagawa. Marami ang nagkalat na adik sa labas. Nag-aalala siya para sa safety ng dalawa niyang anak, lalo na si Angel kapag umuwi galing sa school. Kaya naman, nang makita ni Marie ang isang bahay na napanalunan niya sa isang subdivision, naiyak siya sa tuwa. Pati mga magagandang gamit na nasa loob, kasama na sa napanalunan niya. Hindi na siya mag-aalala sa kanilang titirahan. Kaya pumasok si Marie sa trabaho nang may ngiti sa mga labi. Makalipas ng 5 taon, naging janitress siya sa isang kumpanya. Hiling niyang hindi na matapos ang kontrata niya roon. Maraming benefits at mataas pang sahod. Kahit pagod na siya, gaganahan pa rin siyang kumilos. Parang ang saya mo sabi ng kanyang katrabaho. Mahina siyang tumawa. Masaya lang, nanalo kasi ako sa raffle, house and lot yun, grabe, bawat hiling ko parang tinutugon ng Diyos. Ang swerte mo naman. Tumango siya. Oo nga pala, magkano sinahod mo? Ha? Tanong naman ito. 18,000 ngayong buwan, sagot ng katrabaho. Bahagya siyang nagulat, pero hindi niya ipinakita yon. Kaya nagtataka talaga siya sa perang pumasok sa bank account niya. Doble pa iyon sa kanyang sahod at ang katrabaho niya mas madalas pang nag-o-overtime kesa sa kanya. Napaisip tuloy si Marie. Hindi niya na lamang masyadong inisip iyon. Baka wala pa siyang magawang trabaho kaiisip. Dala ang cleaning cart, naghintay siya sa floor kung saan siya maglilinis. Pagbukas ng pinto ng elevator, kumunot ang noo niya nang makita ang isang lalaking nakasuot ng suit. Dali-dali itong tumalikod at nakahawak pa sa elevator ang kamay. Sir Montenegro, ayos lang po ba kayo? Tanong ng mukhang sekretary. Parang hirap na hirap sumagot ang lalaki. Yeah. Nanlaki ang mga mata ni Marie. Montenegro? Sa narinig niya, ito ang CEO ng kumpanya. Sorry po, pasensya na. Sa ibang elevator na lang po ako. Nahihiya niyang sabi. Hanggang sa sumarang elevator, hindi pa rin humarap ang CEO. Itinagilid niyang ulo. Hindi niya maiwasang magtaka. Bakit parang ang weirdo niya? Sabi ng katrabaho ko punong-puno ng confidence at medyo strict sa empleyado si Mr. Montenegro. Bakit kaya bigla na lang siyang tumalikod? Nagtatakang tanong niya sa sarili. Nagpatuloy na lamang si Marie sa trabaho. Nang matapos, umuwi na rin siya. Naglalakad siya hanggang waiting shed pero pakiramdam niya may sumusunod sa kanya. Lumingon siya pero wala naman siyang kahina-hinalang nakita. Napailing si Marie. Nasobrahan na yata ako sa kape. Pasakay na siya ng bus nang may mapansin siyang itim na Aston Martin. Nang mapatingin siya roon, saka naman yung tumakbo. Nagkibit balikat na lang siya. Kinabukasan, naging ganun ulit ang daloy ng kaniyang araw. Pero may kakaiba sa araw na yon. May event sa building kaya todo linis sila. Anniversary party daw para sa company iyon. Patapos ng shift ni Marie, pero nawindang siya nang makasalubong niya lang naman ang magaling niyang asawa. Hindi niya ito nakita pang muli sa nakalipas na 5 taon pero hindi niya naman inasahan na makikita niya ito sa building na yon. Animoy ito ang may-ari niyon. Bumaha ang gulat sa mukha ni Dexter. Marie! Sir Montenegro, we should go. Kailangan na po kayo roon, sabi ng sekretary. Siya naman ang nagulat. Umawang ang kanyang bibig. Kung ganon, ito ang boss nila, mahihimatay yata siya sa sobrang gulat. Tumikhim si Dexter. Just go there. I need to settle something. Napairap si Marie. Talagang may pa-English pa ang kanyang asawa. Lalagpasan niya sana ito, pero hinawakan ito ang braso niya. Marie! Kunot ang noo niya. Huwag mo nga akong hawakan. Hindi kita kilala. Namungay ang mga mata nito. Please, mag-usap tayo. Maghintay ka muna sa office ko. Pwede ba yun? Napairap siya rito. Ayoko. Bakit mag-uusap pa tayo? Wala na akong pakialam sa'yo. Anong akala mo? Babalik ako sa'yo ngayong mayaman ka na? Hindi na ako babalik. Ang laki-laki ng kasalanan mo. Hindi ba? Sinabi kong huwag ka nang magpapakita sa akin? Gusto mo bang mabugbog kita, ha? Marie naman. Ungot pa nito. Natigilan siya. Sandali, ikaw ang boss ko? Kaya bang laki palagi ng sahod ko kahit hindi naman dapat? Napalunok si Dexter. Halatang guilty. Alam kong hindi mo tatanggapin kung ibibigay ko sa'yo ng diretsyo. Hayaan mo na. Para rin naman sa mga bata yung iba. Huwag kang magagalit. Aray Marie, tama na. Hindi na siya nakapagpigil. Pinaghampas niya ito sa dibdib at sa braso. Mabuti na lang, sila lang dalawa ang nasa hallway na yon. Piningot niya pang asawa niyang todo iwas sa kanya.
Akala mo ba, madadala mo ako sa mga pakulo mo, ha? Bulyaw niya rito. Pinulupot ni Dexter ang mga braso sa kanyang bewang. Wala itong pakialam kahit hampas-hampasin niya. Natigilan tuloy si Marie dahil sa lapit nila. Sorry na. Sorry. Mahinang usal nito at nanginginig pa. Miss na kita. Miss na miss ko na kayo ng mga bata. Tumikhim si Marie. Malakas niyang itinulak si Dexter. Nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak ito sa cleaning cart. Natapon sa damit nito ang maruming tubig. Nakonsensya naman siya kaagad. Nagmamadali niya itong hinila patayo. Baka may ibang empleyado pang makakita. Saan ang opisina mo, ha? Tanong niya rito. Ngiti-ngiti naman ito. Sasamahan mo ako? Pinandidatan niya ito ng mga mata. Oo. Mahigpit nitong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya. Habang sakay ito ng elevator, titig na titig si Dexter sa kanya. Hindi matanggal ang ngiti sa mga labi nito. Inagaw niya ang kanyang kamay mula rito. Bitiwan mo nga ako. Pagkarating sa opisina, pinaupo siya nito sa sofa. Dumiretso naman ito sa banyo para magpalit. Pagkalabas nito, parang lokong nakangiti pa rin. Humalukip-kip si Marie. Sige, mag-usap tayo. Umupo naman agad si Dexter sa tabi niya. Sige. Tinulak niya ang kanyang asawa. Lumayo ka nga, masyado kang madikit sa akin. Pero ayaw nitong umatras, kaya siya na lang gumawa. Kinakabahan siya. Naramdaman niya sa gilid ng mga mata ang bawat titig ni Dexter. Ginawa na yatang hobby iyon ng kanyang asawa. Paano kayo mama ng ganito? Tanong niya sa lalaki. Napangiti naman ito. Nawawala akong anak ng mayamang negosyante. Kaya nang pinalayas mo ko, nahanap niya ako. Napairap naman si Marie. Nawawalang anak ko, naghanap ng babaeng mayaman. Kumunot ang noon ito. Hindi ko magagawa yun. Alam mo namang wala akong bisyo sa babae. Ikaw lang ang bisyo ko noon. Sinungitan ni Marie ang asawa. Sinungaling ka? Sa katayuan mo sa buhay ngayon, imposibleng wala. Sa maniwala ka o sa hindi, wala talaga. Naging abala ako sa pag-aaral para mapatakbo itong kumpanyang iniwan sa akin. Kung hindi ako abala, baka araw-araw ako nagpapapansin sa'yo, sa inyo. Alam kong galit ka pa at gusto kong palipasin yun. Marami akong naging pagkukulang sa'yo na wala pang isa nating anak. Kahit ako, Marie, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Tumingin siya kay Dexter. Punong-puno ng sinseridad ang mga mata nito. Kulang na lang magmakaawa ito at lumuhod sa kanya para pakinggan niya. Nagbago na ako, Marie, para sa inyo. Natuto ako magtiyaga, kontrolin ang emosyon ko. Gusto kong kapag bumalik ako sa inyo, itaboy mo man ako ng paulit-ulit. May lakas pa rin ako para bumalik. Puno ng emosyong sabi pa nito. Tumulo ang mga luha niya. Yung house and lot, ikaw rin bang may pakana? Bumuntong hininga ito bago tumango. Nag-aalala ako sa inyo ron. Maraming sanggano. Tingnan mo talaga. Napakagaling mo kung ano-ano pang ginagawa mo. Hinampas niya ito ng unan. Mahina itong tumawa. Hinawakan ito ang kamay niya at marahang hinalikan. Natigilan si Marie. Paborito iyong gawain ng asawa niya sa kanya. Baka ikaw, may nahanap ka ng iba. Yun ang kinakatakot ko. Mahinang usal nito. Wala ang lahat ng to kung hindi na ako makakabalik sa inyo. Hindi niya alam kung kaya niya pa itong tanggapin. Pero hahayaan niya si Dexter sa mga bata. Deserve ng mga anak na makasama ang tatay ng mga ito. Kaya nang sumama si Dexter sa bahay, naluha siya ng yakapin ng mga ito ang ama. Batid niyang miss na rin nila Bobby at Angel si Dexter. Doon na rin naghapunan ang kanyang asawa. Salamat sa pagpapatuloy sa akin. Nakangiting sabi ni Dexter. Tumango na lang siya. Mag-ingat ka sa biyahe. Hindi sumakay si Dexter sa sasakyan nito. Marie. Bakit? Napalunok naman ito. Pwede ba akong manligaw? Ha? Namungay ang mga mata ng lalaki. Maliligaw ako. Paulit-ulit kitang susuyuin hanggang sa mapatawad mo ko at tanggapin ulit sa buhay mo. Wala nang nagawa si Marie. Tuluyan nang nanligaw sa kanyang asawa. Kahit ang trabaho niya, pinakialaman pa. Sinadya nitong mapa-assign siya sa paglilinis sa opisina nito. Palihim siyang nilalandi. Wala tuloy itong natatapos na trabaho. Ano ba? Tumigil ka na. Gusto mong mag-resign ako rito? Tingnan ko lang kung may makulit ka pa. Singhal ni Marie sa lalaki. Pwede naman. Basta babalik ka rito alam ng lahat na asawa na kita. Hindi magtataka ang mga empleyado ko kahit maghapon ka pa rito at landiin ako. Napairap na lamang si Marie.
Umalis na siya sa opisina nito, nagpatuloy na lamang siya sa paglilinis. Nang dumating ang break, pumunta siya sa cafeteria para bumili ng pagkain. Kaya lang, may mga empleyado siyang nabangga. Natapon tuloy sa office clothes nito ang pagkain. Mahina itong nagmura. Ano ba yan? Ang boba naman. Natapunan mang dress ko. Sorry. Tinapon din ito ang pagkain niyang hawak sa kanya. Mas bagay yan sa'yo. Linisin mo yan. Janitress ka lang naman. Anong nangyayari dito? Suminghap si Marie nang marinig ang boses ng kanyang asawa. Natahimik sa buong cafeteria. Sino ba namang hindi magugulat? Hindi naman madalas kumakain doon ang CEO ng kumpanya. Kunot na kunot ang noo ni Dexter habang papalapit. Marahan siyang hinawakan ng lalaki at tinanggal ang duming dumikit sa braso niya. Anong ginawa sa'yo? Mariing tanong ni Dexter. Wala to, halika na. Bulalas niya nang makaagaw na sila ng atensyon. Sumagot ang empleyadong nakaaway niya. Iyang janitress po ang nauna, Sir Montenegro. Nauna? Makatao si Marie. Kung may nangyari man, hindi niya sinasadya yun. Pero wala kang karapatang tapunan ng pagkain ng asawa ko. Galit na sabi ni Dexter. Sinapo na lang ni Marie ang ulo niya. Nalaman na tuloy ng lahat ang relasyon nila kay Dexter. Hinila niya ito palayo roon. Huwag ka nang magalit, okay na ako. Kalmado niyang sabi. Umiling si Dexter at nilinis pa ang damit niya. Hindi, asawa kita. Nadedehado ka. Anong karapatan niyang insultuhin ka? Huwag kang mag-alala. May kalalagyan siya sa akin. Hindi ako papayag na... Hinalikan niya ito sa mga labi. Tigil na. Okay lang ako. Titig naman ito sa kanya. Hindi. Ayoko tumigil. Mahina siyang tumawa. Tumingkayad siya't hinalikan muli ito. Ayan, okay ka na. Umiling si Dexter. Kulang pa. Natawa na lang siya nang yakapin siya nito. Dexter, kulang pa. Pakasalan mo ko ulit. Marahang sabi nito sa kanya. Ulitin natin ang mga pangako natin sa isa't isa. Sorry kung pinalayas kita noon. Hindi ko na kasi talaga kaya. Mahinang sabi ni Marie. Tumango naman ito. Naiintindihan kita. Mahal na mahal kita, Marie. Sa pagkakataong to, mas aayusin ko ng pagiging asawa mo. Katulad ng gustong mangyari ni Dexter, muli nga silang nagpakasal. Mas magarbo iyon kaysa sa nauna. Nagsama-sama ulit sila bilang isang pamilya. May mga buhay at panahon man na nawala, natuto pa rin silang ayusin ang pagsasama nila. Natuto silang bumalik sa isa't isa. At sa pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanila ng Diyos, pareho nilang ipinangakong mas lalong hihigpitan ang kapit sa bawat isa. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.